Yung mga balita na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa, may we at least get an update on his whereabouts, kung ano po yung efforts ng gobyerno sa paghahanap at kung ano po yung bottlenecks? Tuloy pa rin po ang operasyon para sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ano po yung bottlenecks? Bakit po nahihirapan sa analysis ng palasyo yung pag-aresto kay Ronald De La Rosa? Kinakailangan para po mabilis na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Related question, ma'am. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yusek, will there be any possible charges against those who spread or posted fake information regarding Senator Bato de la Rosa? Will the PCO Anti-Fake News Desk act on it? Tulad nung nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa, at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. At atin ding hinihingi ng tulong, hindi lamang sa parte ng gobyerno, kundi sa parte na rin ng mainstream media. Domingo, ABS-CBN. Ano po yung possible penalties na pwedeng ipataw doon sa mga mapapatunayan na nag-violate ng or nagpakalat ng fake news about this incident? Hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO. Lili TV5. Yusek, just one quick. May idea na po ba tayo or at least hinala kung kanino nanggaling tong misleading information? Tignan po natin. Kasi kung sila man nagsimula, pero meron syempre yung mga troll na nagpakalat nito. Kahapon po ang Day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace at kung may pahayag na rin po ang Pangulo since Day 13 na po ng impeachment trial. Decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. Marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil. Personally, para po kay Pangulo ay masunod ang due process. Ayon sa PCO, na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat, dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court. Yan lagi ang sinasabi, politically motivated. So siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated. Ano po inoobserbahan yung umaaktong mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense? Pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon. At hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan. Yusek, can we get any names? Kung sino ang nagko-cross-examine ng mga judges sa Senado. Another follow-up, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial? Palace's comment on a certain senator facing an ethics complaint, sa tingin niyo po ba, meron po kasi over the spliced video of Attorney Shell Jokno, sa tingin niyo po ba, also as a state communicator, may violation din po bang nakikita dito, given na maraming nagsasabi na fake news din po yung in-upload na video? It was misleading. Wait for a while. Ito po yung video na pinost sa page ni Senator Pia Cayetano. That was the basis of an ethics complaint filed against her before the Senate Ethics Committee. So kung ano ang mensahe namin? And makakwalify din po ba to as a violation ng anti-fake news campaign ng Palasyo? Para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video.
So depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news.